at tayo po ay nandito. Thank you, Lord. Pinupuli ka namin, Panginoon. Ito po ay sinulat ni Malakay sa Book of Old Testament. Ito po ay pinakahuli. Hindi na po nasundan kasi halos 400 years bago dumating ang Panginoong Isus. Nasulat yung New Testament. Mateo, Marcos, Lucas, John, Mark. Buo po yun. Ito po ay kung saan sinasabi kasi rito bago mag-verse 6, meron muna doon sa mga sa background. Pero puro yung mga ngalunya, mga nakikiapi doon sa inaano nila yung mga tayuhan, baga kinakatalong nila. Meron din pong mga katulong kung saan ay andoon yung bandaraya at yung sa Panginoon ay binibigyan nila ng parang ayaw na nilang maniwala sa Lord. Bago po dumating itong verse 6, no? Sabi rito, ako si Yahweh at hindi ako nagbabago. Sabi rito, hindi po nagbabago ang Panginoon. Amen. Noon, ngayon at magpakailanman. Tagalog lang. Kayo mga inapo ni Jacob. Pero pinanggit dito, Jacob. No? Ano po ba yung mga inak ni Jacob? Saan po ba galing si Jacob? Anak po siya ni Abraham, ni Isaac. At mayroon po siyang asawa na kung saan, 12 kasi naging asawa nito. Si Jacob. Pinsan po niya yung kanyang naging asawa. Si Rachel at si Leah. Bakit po naging pinsan? Kasi magkapatid po si Laban at si Rebecca na nanay ni Jacob. Galing doon, no? At kung saan, nandoon na yung tulad ng inyong mga ninuno, sabi rito, kayo'y tumalikod sa aking mga utusan. Manumbalik kayo sa akin, at manunumbalik din ang pagtingin ko sa inyo. Doon po to sa nakarana, kasi yung mga Israelita po, pinili po yan ng Diyos. Pinili, pero marami pong sumbuay. No? Sabi po rito, sa Tagalog po, ang tanong ko naman, verse 8, matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit tinadaya ninyo ako sa paanong paraan, sa mga ikapo at mga handog. Isinumpang kayong lahat sapagkat ako'y tinadaya ng buong bansa. Israel po ito Israel. Sabi ng verse 10, ibigay ninyong buong-buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Subukan ninyong gawin ito, kundi bubuksan ang durungakan ng langit at ibuo sa inyong masaganang pagpapala. Hindi ko na padadalhan ng salot ang inyong mga lupain, kaya't mumunga ng sagana ang inyong mga upasan. Isabihin yung panahon kasi na yun, may mga tanim, parang meron kasi ang karamihan noon. Kaya nandoon yung pagbunga. Pero kailangan magbigay ng tithes. Tithe. Mahalaga po ang tithe sa Panginoon. Sabi rito, sabi ng verse 11, hindi ko na padadalhan ng salot ang inyong mga lupain at mamumunga sa sagana ang inyong mga upasan. Verse 12, sa gayon sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam tirahan ang mga lupain ninyo. Kasi may marami ng bansa na kapanahunan na yun. Egypt, Iran, Iraq, parte ng Europe, parte ng US, marami na. Binabagay dito yung Israel. No? Sabi ng verse 12, 13, mabigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano ba ang sinabi namin? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin siya susundin? Susundin ang kanyang mga utos. Bakit pa natin pakikitang tayo nalulungkot sa nagawa natin kasalanan?
Gayong kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala, hindi lamang iyon, ang masasama ay nananagana at sinusuko pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kanilang kalikuan, ngunit hindi sila napaparusahan. Kung sa kapanahunan natin ngayon ay marami pong kung kailan ako naging Kristiyano, tsaka ako parang nawalan. Financially, materially. Nung kapanahunan nila, ito yung binabanggit, sinasabi ito, na kung saan, andun may paglaban na sila, meron silang against sa Diyos. Bakit kung kailan kami sumamba, nanalig? Ganito yung nangyari sa amin. Samantalang itong hindi kumikilala sa Diyos, pinagpapala sila. May kasaganahan. Pero hindi lang doon nagtatapos yun. Ang kailangan dito, kung paano tayo uunlad sa spiritual na bagay. Kung paano tayo makakilala pa sa Panginoon. Sa verse 3, sa verse 6 and 7, no? Verse 6 and 7, prepare your heart and return to God. Prepare your heart and return to God. Amen. Mahalaga po ang ihanda natin ang ating puso na kung saan bumalik tayo sa Panginoon. Mahalaga po. Marami po kasi nawala na sa Diyos pero kailangan balikan ang Panginoon na sinasamba. Kaya sabi rito, ako si Yahweh, hindi ako nagbabago. Kaya kayong mga inapo ni Jacob, tulad ng inyong mga ninuno kayo manumbalik sa akin, mga kautusan, manumbalik kayo sa akin. Kung sa kapanahunan natin ngayon, marami po kasi nawawala sa Panginoon. Mahalaga po ang pagbabalik sa Lord. Mahalaga po. Kailangan marunong po tayong bumalik noon sa nagpapala, sa nagbibigay. Dapat marunong kang bumalik. Pag bumalik po tayo, mayroon pong pagpapala, mas nakikilala pa po natin ang Diyos. Kung panahunan natin yon. Maraming salamat sapagkat kayo po, pinagpapatuloy tayo po sa biyaya ng Panginoon, nakapagpatuloy tayo. Mahalaga po ang pagbabalik sa Panginoon. Pumunta ka nga sa church pero hindi ka naman bumalik sa Lord. Ang balik po sa Diyos. Amen. Hindi lamang po tayo bumabalik sa kantahan. Dapat bumalik tayo doon sa kinakantahan. Amen. Ang sabi niya rito, sa verse 7, tulad ng inyong mga ninuno, kayo'y tumalikod sa aking mga kautusan, manumbalik kayo sa akin, at manunumbalik ang pagtingin ko sa inyo. Kaya mo ang Panginoon, ganun po pala siya. Kahit gaano ka karumi, kahit gaano ka kadilim, mahal ka pa rin ng Diyos. Hindi ka nawawala sa pagmamahal niya. No? Kahit anong dilim ng buhay mo. Kasi pag inamin mo ang iyong mali, yung kasalanan mo nagpapakulit ka. Mahalaga po ang magbabalik sa Lord. Pahalagahan po natin siya. Ang pagbalik sa Lord, hindi lamang sa church, sa Kanya mismo tayo babalik. Sasambahin natin siya, pahahalagahan natin siya, ang Panginoon. Kasi hindi ka lang natututo. Kundi ikaw ay lalago, dunong, uunlad sa pananampalataya. Amen. Mabuti na lang nakabalik si David. Bagamat siya ay nagkaroon ng kasalanan. Nakabalik siya sa Lord. Noong matanda na si Solomon, nakabalik siya. Tinuring siya ng muli na kung saan para siya walang kasalanan. Nakabalik siya sa Panginoon. Di ba yung ex-convict, yung mga nakakulong na, tapos nakalaya? Pagbalik doon sa pamilya, o pagbalik doon sa tao, iba na yung tingin nila eh. Sa ex-convict. Baka kami naman ang isunod dito. Nakakatakot naman ito. Yun yung tingin nila. Hindi ka tulad ng Panginoon, pag bumalik ka sa Lord, andun pa rin, mamahalin ka pa rin niya. Ng todo. Amen. Ganun siya. Kaya sabi rito, prepare your heart and return to God. Mahalaga po, yung puso natin, talagang iyan natin sa Kanya, ihanda natin. Ito o Panginoon, itong puso ko. Sa ito, alam mo ang laman nito. Wala akong may tatago sa iyo. Hayag at lantag ka lahat sa iyo, sa iyong paningin. Amen. Yun po, verse 6 and 7. No?
Makapangyarihan po ang Diyos, dapat siya pong sundin, pahalagahan, unahin, balikan. Pahalaga po ang Panginoon. Nahihirapan ka na sa prayer, balik po tayo sa panalangin, balik po tayo sa devotion, Amen. balik po tayo sa quiet time, sa pagsamba, balik po tayo. Mahalaga po ang pagbabalik sa Panginoon. Hindi kayo matatalo ng pagbabalik mo sa Lord. Panalo ka sa pagbabalik sa Panginoon. Marami pong nag-testimony na po yan na kung saan bumalik sila sa dating buhay. Pero nang malaman nila yung kahalagahan ng pagbabalik sa Panginoon, meron pong pagpapala. Amen. Babaguhin ka muli, aayusin ka ng Panginoon. Mahalaga po ang pagbabalik sa Panginoon. Balikan po natin dati. Diba? Bumabalik tayo sa church tuwing Sunday. Kasi kinakatag po natin ng Panginoon. Binabasa natin yung banal na salita. Kasi gusto natin, mas makilala pa siya. Kilala niya tayo. Pero gusto pa natin na mas makilala pa natin siya sa pamamagitan ng Biblia. Sa pamamagitan ng mga tuwing umaga na mayroong devotion o Bible study. Katulad ni Pastor Robert, sila Pastor Vic. Mahalaga po ang pagbabalik sa Panginoon. Prepare your heart and return to God. Hindi lang basta balik. Kailangan ihanda yung puso. Pag hindi handa yung puso, pabalik ka. Panira lang yun. Kailangan balik talaga. Tunay na balik sa Panginoon. Hindi kayo matatalo. Panalo na tayo. Panalo ka naman, magiging Kristiyano ka eh. Amen. Tuloy ko lang itong ugaling mo. Panalo ka kasi meron kang Diyos. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Sabi po rito, sa verse 8 and 9, ang tanong ko naman, matuwid kong gayahin ng taong Diyos? Hindi. Ngunit dinadaya ninyo ako sa paanong paraan sa iba ko at mga handok. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y dinadaya ng buong bansa. Verse 8 to 9, do not rob God. Hindi mo kayang gayahin ang Diyos. Walang kayang dumaya sa Panginoon. Diyos yan eh. Alam niya sa isip natin eh. Akala ko ng kasalanan, puot lang, galit, sa manloob, pinanakit, paghiganti. Pangalo niya, karimaring na pambuhay, kahalayan, pagsama sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, sama ng loob, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang tapos na pagsasaya. Kung hindi mo pala pagbibigayin sa Panginoon, kasalanan pala ito. Kaya sabi niya rito, ang tanong ko naman, matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? Hindi. Sa paano parang ka dinadaya? Sa handog, sa ikabok, sa tithes. Pag bumili ka ng ligo, Mackerel, Century, Mega, Asahi, Ham, hotdog, iba't ibang klaseng konbi. Yung mga noodles, meron po siyang iba. Hindi ka makakaligtas. Hinuha ka agad ng gobyerno. Wala kang lusot. Hindi ka pwede lumusot kasi ang gulang nila kinukuha ka agad eh. Pagkasangin na ka, may iba. Sumakay ka ng jeep, hindi mo lang halata, may iba. Pag ikaw ay merong lupa, babayad ka ng tax. Pag hindi mo binayaran, may multa. Sa bangko, pag umutang ka, may multa. Kasi sigurado, pag hindi mo binayaran, merong patok, may interest. Hindi ka makakaligtas. Kinukuha ka agad nila. Kasi alam siguro ng gobyerno, kung magpupusa akong babayad, hindi ito makakarating. Ayaw nito. Pero sa Panginoon, gusto niya maging tapat ka. Kasi tingnan niya yung heart mo eh. Kung talagang ikaw ay kanyang anak, lingkod niya. Kung ikaw ay talagang
magkukusa. Amen. Yun ang gusto ng Diyos. Yun ang nais niya. No? Kaya dito, do not rob God. Hindi natin kaya nakawan ng Diyos. Mananakawan mo, misis mo ba? Boss mo? Hindi natin kaya nakawan. Pwede sabihin mo, huwag natin hinihan ng ties si kapatid. Kasi parang hindi niya kaya. Imbis na dapat kung lalong walang kita, dapat kailangan mag-tights. Pag hindi mo siya hinihian ng tights, ginanakawan mo siya ng blessing. Pag hindi mo siya tinuruan na mag-tights, ginanakawan mo siya ng education. Ito po yung turo ng Panginoon wala tayong magagawa rito Kasi may consequence pag hindi ka nag-tights. Pag ito'y kinain mo, binakaw, tinangkin, tinago, tinurap. May consequence Merong sumpa pag hindi ka nag-tights. Kaya mahalaga po, yun ang nais ng Panginoon. Tingnan yung ating puso kung tayo talaga ay nagbibigay sa Kanya. Kahit gifted ka pa, pag hindi ka nag-tights, sayang lang lahat. Kasi mayroong sumpa. Kaya napakahalaga po, kapatid, ang pagbibigay sa Panginoon. Amen. Wala tayong maililihim sa Kanya. Alam niya ang lahat sa atin, ang laman ng ating puso't isipan. Amen. Alam ni Lord ang ginagawa niya. Alam niya yung sa ngayon natin at yung nakaraan. Wala tayong maitatago sa Kanya. Panlabas man o panloob. Kaya hindi natin siya pwedeng nakawan. Merong CCTV, pwede ka pang makakuha Pero pagka ganito, ang Diyos na, hindi tayo makaliligtas. Huwag natin siyang nanakawan. Ibigay natin ang sa Kanya. Hindi yun natin Dati ko umatin ako kay Sarmiento, sabi ko sa t-shirt, binigyan pa ako ng t-shirt hindi ko kukunin ang hindi akin. 10% po ito. Kala ko itong malaki tweetin. Marami kasi parang gusto iwasan itong verse na ito. Malaki tweetin. Pero hindi Kailangan natin siyang daanan at pag-usapan. Kasi hindi ko sa banal na kasulatan Kapag standard ni Lord, hindi yan nagkakamali. Amen. Diretso yan, tuloy yan. Pag standard ni Lord. Mahalaga po, ayusin natin yung isip natin, meron tayong tatalikuran at merong haharapin na tama. Iyon ang gusto ng Panginoon. Bali ang hindi mag-tights, hindi natin kayang lukuhin ng Panginoon. Hindi natin kayang hulahin ng Panginoon. Kahit ano pang gawin natin. Kasi alam niya yung laman ng puso at isip natin. Sabi nga niya, kilala mo ako. Sabi ni David, alam mo ang aking buhay. Yung laman ng isipan at puso ko, alam mo. Panginoon, sasabihin ko pala nga alam mo na Ganun po ang Diyos. Ganun po ang kapangyarihan ng Diyos. Yun po siya. Wala sa kanyang pwedeng pumantay. Hindi siya kayang pantayan. Hindi siya kayang tularan. Sabi po rito sa verse 8, number 3 po. Anay. Sabi nyo, sinusumpa ko kayo lahat sapagkat ako'y ginagaya ng buong bansa. Bansa po. Mahalaga po. Mahalaga po, ayaw po natin ang sumpa. Hindi lamang po sumpa sa kahirapan, sumpa sa bisyo, sumpa sa subal, sumpa sa kung anumang yung ninanais ng mundo. Hindi po maganda yung sumpa. Kasi umano po yan na nag-i-spread po yan hindi lamang sa iyo, pati sa mahal mo sa buhay, sa pamilya. Sa pamilya. Sabi po rito, yung number 1, ito po pala yung title, equipped to give to God your thanks. Yung number 1 po, prepare your heart. Number 2, do not rock back. Number 3 po, give your whole tithes. Bigay natin.
ang ating mga ikapo. Sa Kanya, hindi po yan aking. Mahirap po mag-ikapo, pero mas mahirap pag hindi nag-ikapo. Kasi merong isa. Ang ikapo po, ito po ay 10%. Kung meron ka 10 piso sa kanya. 10 piso, 100 meron ka 10 bibigay. Sa 1,000, meron kang 100. Sa 10,000, 1,000. Yun po. No? Ang nais ng Diyos. Kung meron kang 1 bilyon, hindi po 10 milyon na times. 100 billion. Meron kang 1 bilyon, peso ba yan? Dollar ba yan? Pera ba yan ng Great Britain? Dinar ba yan? Real ba yan? Yan ba ay Canadian dollar? Australian dollar? Yan, palitin natin, yan ba ay yen? Korean money? Yan ba ay Italia? Sa Italy na pera? Kasi doon yung milyon, parang liit lang eh. Kung pinapalit mo sa peso, sa dollar, bilyon na sa kanila. Ibigay natin ang ating buong ikapo. Ito po ang nais ng Diyos. Dapat nag-iikapo po tayo. Hindi nag-utos ang Diyos na wala lang. Epekto. Meron pong treasure dito sa utos niya. Personal choice siya na dapat pinipili araw-araw. Amen. Pero sinasabi ang Biblia na dapat natin sundin. Pag hindi natin nakita yung sinasabi ng banal na kasulatan, hindi natin ito susundin. Meron pong benepisyo rito. Hindi mag-uutos ang Diyos na walang benepisyo. May benefits po sa pagsunod sa Kanya. Sa pagsunod sa Kanya. Parang hindi mo kaya mag-ikapo. Parang ang hirap naman. Bigat. Pero kasi po eh, na-impisa sa'yo eh. Minsan, yung nakikita yung kapaitan, yung pala yung magdudulot ng kagalingan. Yung pait, yung pala yung magpapagamot sa'yo, gagamot sa'yo. Amen. Hindi lahat ng ayaw mo, hindi makatutulong sa'yo. Porket ayaw mo, yung hindi mo ayaw, pwedeng maging gusto mo rin. Yung inaayawan mo, yun pala ang makakatulong sa'yo. Amen. Isa sabi mo, ayoko nang malalim, kasi gusto ko mag-aaw. Kung hindi mo pag-iikapo, ayaw ng Diyos yun. Hindi mo alam yung pag-iikapo mo, ito pala yung magpapalago sa'yo. Amen. Kaya napakahalaga. Hindi pwedeng walang gagawin ang Diyos sa'yo pag ikaw ay nag-ikapo. Pag ikaw ay gumagawa ng kabutihan sa Kanya, hindi pwedeng walang gagawin ang Diyos sa'yo. May gagawin siya sa'yo. No? Pahalagahan natin to. Panghawakan natin. Dapat super hirap mag-iba ang paninindigan natin sa tama. Pag-ikapo. Pahalaga po ito, mga kapatid. Trabaho natin ang sumunod. Trabaho ng Diyos ang magpala. Amen. Amen. Magkikapo po tayo. May nakatagong kayamanan po sa isang utos. Amen. Ito po. Pag-ikapo, napakahalaga po ito. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, dapat handa tayong sumunod at maglingkod kasi anak na tayo. Amen. Ang Panginoon. Malinaw sa angkabang nilarangan ng hanap buhay. Doktor ka ba? Lawyer? CPA? Journalist? Engineer? Artista? Singer? Beauty pageant? Pastor? Carpintero? Bicycle driver? Security? Kubero? Ano man?
Parang kanta ni Yoyo Villame. Ganito. Yung pala may granada sa kasamag. Ano man ang kalagayan natin? Hari ka ba? Prinsesa ka ba? Prinsipe ka ba? Ikaw ba ay reyna? Presidente ka ba? Vice President? Ikaw ba ay senador? Gobernador? Mayor? Vice Mayor? Kunsihal ng bayan? Kagawad ng barangay? Barangay captain? News? Secretary? Estudyante? Tambay? Pag-isyan mo ka, karapatan po natin ang magsika po. Amen. Amen. Ito po ang gusto ng Panginoon. Dapat po tayong mag-ika po. Hindi po tayo talo rito. Hindi tayo perfect, pero makikita sa atin ang maturity kapag tayo ay nag-iika po. Amen. Dapat ang buhay na ito ay nagpapasakop ng walang hanggang pag-aalinlangan sa kanyang salita. Ang sabi rito, ibigay ninyong buong-buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Walang umangit na buhay na sumunod at naglingkod sa Panginoon. Pwedeng may struggle at may kabigatan, pero sa ending, panalo ka pa rin. Amen. Hindi tayo nilikha ng Diyos para gutumin. Hindi tayo nilikha ng Diyos para pahirapan. Nilikha tayo ng Diyos para pagpalain. Amen. Maging pagpapala sa iba. Nilikha tayo ng Diyos para magtagumpay. Amen. Purihin po ang Panginoon. Mas mabuti na yung sumusunod kaysa sumusuway. Bakit po, Panginoon po, ang dapat nating sundin? Paniwala ka, kapatid, mananatili kang matibay pag faithful ka sa tithes. Amen. Hallelujah. Paniwala ka, kapatid, sagot ka ni Lord, ibigay natin ang tithes natin. Amen. Baka meron dyan isang maleta. 10% po yun. 10%. Mas malaki pa rin yung sa may-ari. Mahalaga po ito. Ibigay natin ng buong buo ang ating mga ikapo. Number 3 po yun. Then number 4 po. Amen. Verse 16, 10, 11, 12, 16, no, 13. Sabi po dito, mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano ba ang sinabi namin? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa natin pakikitang tayo nalulungkot sa nagawa natin kasalanan? Kung sino pa ang palalo, siya pa ang pinagpapala. At yung masasama ay nananagana. Sinusubok pa nila ang Diyos, ngunit hindi sila pinaparusahan. Number 4 po, do not be arrogant. Huwag po natin susubukin ang Panginoon. Sa banal na kasulatan, si King Nebuchadnezzar, marami po siyang inangkin. Ginawa ko yan. Ako, hindi dahil sa akin, wala yan. Siya po ay nagkaroon ng sakit. Napunta po siya kung saan parang hindi na niya kilala yung sarili niya, napunta siya sa bibat. Kumakain na po siya ng damo. Si King Herod, nagsalita, ang sabi niya, hindi tao nagsasalita. Si King Herod po ay pinuod ayon sa history. Huwag po natin susubukin ang Diyos. Marami pa po
kung saan mayroong umayaw sa Diyos, hindi ka nakabalik. Sayang na kung saan, kahit man lang sana sa bahay, na Bible study niya, sa prayer, mahalaga po yun. Huwag po natin yun kakalimutan. Sabi nito, do not be arrogant. I-practice po natin ang humility. Amen. Kung hindi po tayo mag-iingat sa tagumpay, ito po ay nagdadala ng pride, pagmamataas, at pagmamalaki. Bantayan po natin ang ating puso and practice humility. Mayroon po si Lord na kanya lang, nalalaman niya. Omniscient, omnipresent, omnipotent. Omniscient, alam niya yung iniisip mo. Wala may tatapos sa'yo. Omnipresent, nasa lugar kung saan kahit nandun siya sa lahat ng lugar. Ako ay Diyos at hindi ako nanatili sa isang lugar. Alam niya at yung omnipotent, makapangyarihan niya sa lahat. Kaya wag po natin susubukin ang Panginoon na kung saan ayaw ko na sa iyo, Lord, hindi na ako magbibigay. Maging seryoso po tayo sa paglilingkod. Maging seryoso po tayo, Kristiyano. Oo, meron tayong mga joke-joke, may tawanan. Natural po yun, isa maririlis ka rin. Pero dapat, seryoso po tayong maglingkod sa Panginoon. Sana huwag ka magtapos sa kahinaan mo. Magtapos ka sa kalakasan ng Panginoon. Pulihin po ang Panginoon. 4 points po, mga kapatid. Do not be arrogant because you are putting God to rest. Napakahalaga po. Paglilingkod, pagsamba, pag-awit, pagmamahal sa Diyos. Pero mahalaga rin po, sabi rito, ang pag-iita po. Kasi merong sumpa. Huwag po natin danasin yun. Purihin po ang Panginoon. Sunod po. Sa ating pong application, being equipped to give teaches us to have the right heart before God, being obedience and becoming generous. Amen. Ating po conclusion, God reminds us to return to Him. God commands you to give your whole tithes. God wants those who disobey. God bless those who obey. Sa application po, let's go. Application po, theology of the text, sorry po. Theology of the text, God is unchanging. God is faithful. God is just. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin si Diyos sa ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Pwede po kawitin natin yung pangatlong inawit. Hindi po tayo mag- Sa habang panahon
Mula ka sa ugat ng aming langit. Mundo'y magulaw ang kaasahan ng langit. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katamatan mo'y maribay na sa liya. Sa bawat ibig-abig na upay mananagot. Lalunan ang pag-asa kung kailan inaon. Pag-ibig mo nanay sa amin, noon hanggang ngayon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at pagpapalitan. Hindi ka kayang pantayan. Hindi ka kayang tulangan. Kahit kailan, kahit saan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Salamat po sapagkat meron kaming Diyos na nakakaalam ng laman ng aming puso't isipan. Ganun ka po, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat po sa makalangit na awitin. Salamat po sa panalangin. Salamat po sa iyong mga salita. Patuloy na ikaw ay makita, Panginoon. Lord, patuloy ka namin kilalanin sa pagbabasa ng iyong salita. Lord, salamat po, patuloy kang makipag-usap sa amin sa pamamagitan nito. Lord, salamat po sapagkat kinakausap ka namin sa pamamagitan ng panalangin. Salamat po. Meron pong pagpapala sa pagsunod sa iyo. Meron pong lakas sa pagsunod sa iyo. Meron pong tibay sa pagsunod sa iyo, Panginoon. May karunungan po, may katalinuhan sa pagsunod sa iyo. Panalo po kami, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na kasama. Saan man po kami pupunta, saan man po kami, Panginoon, na lugar kung saan lagi namin nararamdaman ang pagkilos at pagsama mo sa amin, Panginoon. Salamat po sa mensahe mo. Patuloy na ikaw ang makita, ikaw ang maparangalan, ikaw ang maitaas, ikaw ang mapapulihan. Salamat po sa tagumpay, salamat po sa CCA Unified. Salamat po sa bawat isa. Patuloy mo kami gabayan at magbayan. Bigyan mo po kami ng pagkukuhan pa at kauhawan sa iyong salita, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba, pinaparangalan, dinadakila. Ang lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.